So eto na nga po mga idol, Team Australia may tinatarget na player sa Gilas Pilipinas para hindi makaporma at makapuntos. Si Justin Brownlee nga ba ito? At Gilas fans nagtatampo at galit pa rin sa ating pambato na si Kai Sotto. So mga idol, review lamang tayo sa huling naging laban nga po ng Gilas Pilipinas kontra sa kumpunan ng New Zealand. Final score 66-69. Talo tayo mga kaibigan at nabahira na ang 2-0 record po ng Gilas Pilipinas sa Group A. Sa pagkakataong ito, maraming mga pagkakamali at pagkukulang ang Gilas Pilipinas. Aminado po dyan si Coach Tim Con, lalo na nung huling quarter na hindi siya nagpalit ng player na dapat sana'y mababago yung sitwasyon at kaya pa sanang manalo ng ating national team. Pero hindi po yun nadiskartehan nito nga pong si Coach Tim Con. Napansin nyo ba? Si Justin Brownlee, ilang puntos lamang mga kaibigan, grabe. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 4 points lamang si Justin Brownlee. Pinag-usapan na ng Team New Zealand na talagang ila-lockdown nila. O ibig kong sabihin, talagang ididepensa nila, At talagang hindi nila papupuntusin si Brownlee. Which is, nangyari po yung plano na yon ng New Zealand sa Gilas Pilipinas. Ngayon naman, meron tayong nakuhang mga update na ang Team Australia ay gagawin ang ginawang sistema din ng New Zealand sa ating national team. So, ibig sabihin nito, ido-double team po ulit, o ido-double team ng Australia si Justin Brownlee para hindi makapuntos. Kung napansin nyo, nung huling laban ng Gilas sa New Zealand, si Dwight Ramos yung pinaka may mataas po na puntos. Mababa ang puntos si Justin Brownlee at marami po ang na-disappoint sa pangyayaring iyon. Si Coach Tim Con kasi inaasahan niya na si Brownlee ang bubuhat po sa ating national team. So kung ganun man ang magiging sistema ng Team Australia, ngayon pa lamang si Coach Tim Con kumilos na at paghandaan na yung bagay po na yon. Sa kabilang banda naman, hindi pa rin makakapaglaro si Kai Sotto, nilinaw ko na yan. Ang mga Gilas fans ay nagtatampo pa rin sa ating pambato na si Kai Sotto. Dahil nga mas pinili nito na hindi maglaro sa Gilas at pumunta maglaro sa iba, sa Japan B-League, or kung matuloy man yung short contract niya sa NBA. So hindi naman tayo dapat magtampo kay Kai Sotto mga kaibigan, wala naman siyang kasalanan dyan. Ang dapat sisihin dyan, yung sistema po ng Gilas. Si Coach Tim Con ang dapat na managot dito sa nangyaring ito. Dahil kahit gaano kagagaling ang mga player ng Gilas, kung pangit ang sistema natin, wala din talaga. Meron naman tayong QMB, meron naman tayong Junmar, may AJ Edo naman. Pero bakit lagi na lang yung sinisisi dito po kay Kai Sotto? Yung iba nagsasabi pa na dapat iban daw si Kai Sotto sa Gilas. Well, hindi mangyayari yun mga kaibigan. Pasensya na kayo, pero yung iniisip nyo, sobra-sobra na. Dala yan ng emosyon, pero huwag kayong mag-alala. Dahil po by Monday, bukas ho ang magiging laban ng Gilas at ng Team Australia. Kahit ang Team Australia ay naghanda na at alam na ang dapat gawin sa Gilas Pilipinas, pwede pa magbago sa last minute na lineup at sistema adjustment ng Gilas para manalo tayo dito sa susunod na game. Yan muna ang update natin sa ngayon.